So yun na nga guys, good morning. Ito na ngayon ang ating interview kay Miss Rosemary Patria. So interviewin natin siya ngayon kung ano yung buhay ng pagiging isang OFW upside down. Alam mo yung naging matagumpay ka, tapos bigla kang bumaba, tapos bumawi ka. So ano yung feeling? So yun ang pag-uusapan natin ngayon, no? So, ito na yun. Unsa man akong ito bag? So, ito na nga guys, si Rosemary Patriano. Tatanungin natin siya ngayon bilang isang OFW na kung ano yung feeling ng pagiging isang OFW nung una kang dumating. At saka, di ba, naging masaya ka kasi bumili ka ng kung ano-anong gusto mo, nabibili mo, nagkaroon ka ng trabaho. Tapos, yung question ko kasi, umasinso ka nung una kang naging OFW, later on, nagkaroon tayo ng mga problema, tapos after ng problema, bumabangon naman tayo. So, anong masasabi mo bilang isang OFW? Blanco yung utak ng ate. Hindi, yung sagot mo lang kung nung una bang nag-OFW ka is masaya ka, di ba? Okay. So, yung unang nakatanggap ka ng sweldo mo bilang isang OFW, ano yung feeling? Masaya. Yung unang feeling na naging OFW ka, yung kumpleto na yung lahat-lahat sa'yo, yung matatawag kang OFW, masaya. Yung feeling na na-achieve mo yung goal mo na nandito ka sa UAE or nandito ka sa Dubai, masaya. Lalo na pag nakapagpadala ka ng pera sa pamilya mo sa Pilipinas, like, fulfilling yung feeling, yung na-overwhelm ka kasi nakatanggap ka ng pera. Yun lang. Oh, very good, no? Yun talaga yung mga sagot ng ng umpisang. Ikaw ba nung pumunta ka dito ng OFW, hindi ka ba nahirapan? Nung una, nandyan yung luha, sipon, hirap. Tapos yung nag-umpisa ka na maghanap ng, at the first time, maghanap ka ng work. Iba't iba yung makakasalamuha mong employer, may mabait, may masungit, may mo yung tapos yung unang-unang employer ko dito sa Dubai, sila yung pinagtrabaho ako ng 7 months without employment visa. Tapos So, do you mean naging TNT ka? no, Or hindi ako naging paano ka Sa 7 months na yon, doon ko nalaman na after 4 months, doon ko nalaman na wala pala akong papers. So, umalis ako doon, tapos naghanap ako ng iba. Tapos nahanap ko yung pangalawang employer ko, which is binisahan naman nila ako. Oh, very good. God is good, no? Yeah, God is good. God is good. So, ngayon, habang ilang taon ka na dito sa Dubai? I'm turning 10 years here in Dubai. Oh, matagal ka na pala, 10 years. So, sa 10 taon mo ba, nagkaroon ka ba ng problema dito sa Dubai? Sa 10 taon na yon, nandyan yung feeling ko sa sarili ko, mataas ako. Kasi nabibili ko yung mga gusto ko. At the first year sa buhay ko dito sa Dubai, from 2015, doon naghirap ako nung umpisa kasi naghanap ako ng trabaho. Tapos, yung naging okay na yung situation ko, may visa na ako, yung totally OFW na ako. Doon ko na, na masaya yung feeling na, yung nakatatak na yung pangalan mo sa Emirates ID, blah, blah, blah. Then, yun, masaya. Nung una, masaya. Tapos, nagkaroon tayo ng problema. Tapos, biglang nawalan ka ng trabaho ulit. Tapos, nawalan ka ng source of income. Tapos, hanap ka ulit. Alam mo, yung sa 10 years na yun, nandun yung up ka, tapos nandun din yung nadadown ka, tapos patuloy ka rin bumabangon. Ah, very good. Isa kang strong woman. Ikaw ba ay mayroong anak? Mayroon akong isang baby girl. Okay. And ngayon, nandito na rin siya sa Dubai kasama ko. Oh, so masaya ka Yeah. sa pagiging isang OFW kasi nakasama mo yung iyong Oo. anak. So, ngayon nga, nagkaroon ka ng problema, hindi ka sumuko, naging masaya ka pa rin, lumaban ka pa rin kasi nga naniniwala ka na God is good all the time. Super God is good all the time talaga. Yung anak mo ba ngayon, mayroon na rin siyang trabaho? Meron na rin siyang, at the first, nung pagdating niya dito sa Dubai kasi,
unfortunately, nawalan din ako ng work. Almost 3 months ata yun. Tapos, sabay kaming dalawa na naghahanap ng trabaho. Yung feeling mo, wala ng pag-asa, pero believe me, God is good talaga. Meron at merong paraan si God para sa'yo, para bumangon ka, and all. So, nung sa 3 months na yon, super struggle, and then So, i-continue natin, no? Kasi medyo mahaba yung kwento niya. Actually, 5 minutes lang talaga yung kwentuhan na to. Pero dahil gusto ko, siya yung pinakauna kong, guest sa pag-interview ng ganito. So, ngayon, itatanong ko sa kanya, nung nandito na yung anak niya, naghahanap sila parehas ng trabaho, so nawalan siya ng trabaho kasi nagkaroon siya ng problema. Hindi pa rin siya sumuko kasi nga nananampalataya siya. So, ngayon, yung anak niya mayroon ng trabaho, masaya na si Rose. So, ngayon Rose, ano ang masasabi mo sa mga OFW na nag-struggle sila sa kahirapan na hindi naman alam natin na ang kahirapan naman ay hindi forever, no? So, basta may pananampalataya ka lang is nandoon lang ang Panginoon. So, bilang isang OFW, ano ang masasabi mo or ma-advise mo sa mga OFW na katulad mo? So, ang ma-advise ko lang sa kapwa ko OFW, saan man silang bansa, manalig lang tayo sa Diyos palagi. Kasi nandun man yung naghirap tayo, pero hindi pa rin tayo pababayaan ni God. Kung ano man yung mga pagsubok na naranasan natin at the moment sa buhay natin, merong paraan si God para malampasan natin lahat ng yun. Patuloy lang tayong manalig. Yun lang. So, salamat ng marami, Miss Rose Patria. So, sana pagpalain ka pa ng Panginoon, kasama ng iyong anak. So, mabuhay ang OFW. Mabuhay ang OFW. Thank you so much, ate.